guys, I'm Sophia Smith, aka Fiang. Milyong-milyong mga fans ni Fiang ang nag-post ng kanilang congratulatory comments sa mga videos ng pagkapanalo ni Fiang ngayong 2024 Pinoy Big Brother Gen 11 edition. Pero marami rin ang mga bad comments towards Fiang na against sa kanya mula sa kanyang mga bashers. Tulad na lamang ng sinabi ni Ad na, "Lol, kaya naman siya nanalo kasi may pera siya pang boto sa kanya. Mas deserving si Kai in terms sa task achievement." At ayon naman kay Garutay, bakit si Fiang ang nanalo? Parang hindi naman niya deserve na manalo kasi mayaman na siya. Sana binigay na lang sa ibang housemate na mahirap. Just saying. At dagdag pa sa ibang comment, marami pa mas karapat-dapat na housemate na kesa kay Fiang Smith. Marami lang supporters si Sophia dahil millions din ang followers niya. Kaya nanalo. Nakakaloka. Parang medyo unfair ang laban. Well, isa-isahin natin kung bakit karapat-dapat talagang manalo si Sophia Fiang Smith. Si Fiang ay million earner na bago pa man siya sumabak sa PBB. Pero lahat ng mga ito ay pinagpaguran din niya. Kaya't sobrang yaman na pala ni Fiang at madadagdagan pa. Alam ng lahat ng mga netizens na si Sophia Fiang Smith ang pinakasikat sa lahat ng mga housemate na may pinakamaingay na pangalan sa ABS-CBN reality show na PBB or Pinoy Big Brother Gen 11. Dahil sa kanyang kasikatan ngayon, marami sa mga netizens ang nagtatanong patungkol sa life background ni Sophia Smith. Marami nagtatanong patungkol sa estado ng buhay ni Sophia. Dahil sa sobrang ganda ng kutis ni Sophia, marami sa mga netizens ang nagsabing hindi mapagkaila na siya ay nanggaling sa napakamayamang pamilya. At sa napaka-obvious naman na sobrang ganda na namanan niya sa kanyang Pilipina na ina at sa foreigner na ama. Kaya't sa unang tingin mo pa lang sa kanya ay masasabi mo nang hindi talaga siya pure Pinay. At sinasabi rin ng karamihan na si Sophia ay may marangyang pamumuhay. Marahil, isa na rin dito ang napanood ng mga netizens sa mga backgrounds na properties na tinitirhan ni Sophia na tila malasosyal. Isa sa mga bagay na hindi maitatago ng isang influencer or content creator kapag siya ay gumagawa ng isang content. Isa na rin dito ay ang pagkalat ng kaniyang video patungkol sa kanyang 18th birthday celebration. Ang tanong ng mga netizens, saan nga ba nanggaling ang yaman ni Fiang? Na napakagarbo ng celebration na siya ay nagmistulang prinsesa sa kanyang debut. Isa sa mga pangarap ni Fiang ay magiging isang housemate. Kaya naman, nagdesisyon siya na pumasok sa Pinoy Big Brother House. Kaya naman, pumasok si Fiang sa Pinoy Big Brother House bilang isang anak kabugerang influencer ng Mandaluyong City. Isa sa mga bagay na hindi alam ng lahat ay si Fiang ay lumaki sa hirap at siya ay lumaki sa puder ng kanyang lola sa Laguna. Ang mahirap na buhay na pinagdaanan ni Sophia ay minsan ay naikwento na rin pala niya sa kanyang mga housemates, pero sabi niya ay hindi halata sa kanyang itsura at sa kanyang balat. Ayon kay Sophia, hindi biro ang kanyang mga pinagdaanang hirap bago pa man niya matamasa ang kanyang mga tagumpay ngayon. Naikwento ni Sophia nung maliit pa siya ay walang choice ang kanyang ina kundi makipagsapalaran sa ibang bansa or para mag-abroad para masustentuhan ang kanyang pangangailangan dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay. Ayon sa kanya, sa sobrang hirap nila ay naranasan din pala niya ang mag-ulam ng asin, toyo at mantika at pati na rin ang maputulan ng kuryente. Hindi din pala biro ang naging pinagdaanan ni Sophia Smith. Isa rin pala ito sa mga naging motivation ni Sophia kaya naman gumawa siya ng paraan para maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ayon kay Fiang, noong bata talaga ako, naranasan namin ang hirap sa buhay. Dagdag pa niya, yayamanin ang aking itsura at kutis pero naranasan naming mangutang sa tindahan para lamang may makain. Kaya siguro pinush ko ang aking sarili para hindi na maulit ang ganun sa buhay namin. Napaka-inspiring naman pala talaga ng storya ng buhay ni Sophia. Kaya naman sa edad na 16 years old, nagsimulang maging social media influencer or content creator si Sophia Fiang Smith. At si Sophia or Fiang ay isa ring online gamer. Sa kwento ni Fiang, aniya,
Hindi ko inaasahang magugustuhan ako ng mga tao kasi hindi naman kagusto-gusto yung ugali ko. Ayon kay Fiang, bilang isang content creator, hindi rin madali dahil konting pagkakamali mo lang ay pupunain ka na ng mga tao. Ayon kay Fiang, yun yung very common ngayon dahil yun yung pinaniniwalaan ng mga tao ay yung mga nakikita nila sa social media. Pero ayon kay Fiang, wala siyang ibang options o paraan kundi i-push na lang ito para matulungan ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman, dahil sa sobrang lakas ng appeal ni Fiang at sa kanyang ganda, ay sobrang lumakas ang kanyang audience retention kaya naman nakahakot siya ng mga maraming followers. Kaya naman sobrang nag-boom ang kanyang kasikatan sa social media dahil milyon-milyong tao ang sumuporta sa kanya. Umani ng million views ang kanyang video content sa Instagram at sa kanyang YouTube channel na Sophia Smith. Almost 8 million followers naman siya sa TikTok dahil sa sobrang galing niyang mag-endorse ng mga produkto. Masasabing tunay na hard worker talaga si Fiang pagdating sa kanyang trabaho bilang isang endorser at content creator. Mismo ang CEO ng Prestige International na si Sir Mannings ang nakapagsabing milyon-milyon ang kinikita ni Fiang sa kanyang ginagawang trabaho sa sobrang dedicated niya. At doon pa lang ay masasabi na talaga nating thumbs up at makakapagtiwalaan talaga si Fiang pagdating sa trabaho. Imagine naman sa napakamurang edad ay milyong-milyon na ang kinikita ni Fiang kaya naman maginhawa ang kanilang pamumuhay ngayon. At ang mga ginastos pala sa kanyang 18th birthday debut na ginanap sa Okada ay galing din pala sa mga pinaghirapan ni Fiang. Minsan ay naikwento rin ni Fiang na napaka-private pala ng kanyang ama. Ibig sabihin ayaw niyang ma-stream or maikwento sa mga news or TV or ma-feature man lang. Maaaring medyo mahiyain ang kanyang ama noon na may konting negosyo. Pero nung nalaman ng mga tao na ama pala ito ni Fiang ay mas lumago ang kanilang negosyo. At nang dahil sa pagiging totoo ni Fiang, mas lalo siyang hinangaan at minahal ng mga supporters at mas dumami pa ang mga ito. Kaya nga 'di ba sa Pinoy Big Brother, ang isang housemate ay dapat ay totoo. Kailangan mong magpakatotoo at isa na rin dito ang pagiging down to earth ni Fiang. At without any complaint, nagawa ni Fiang lahat ng mga task na pinagawa ni Big Brother sa kanya sa loob ng bahay ni Kuya. Bonus na rin dito ang looks niya kaya naman nakapag-advance sa kanya para manalo sa Pinoy Big Brother. At syempre ang pagmamahal at boto sa kanya ng taong bayan. At after manalo at nang lumabas si Fiang sa Big Brother house, hindi maitago ang tuwa at ligaya sa sobrang saya ng kanyang tinaguriang best man na si JM. Maraming mga fans ang talagang kinilig sa tandem ng dalawa. Maliban sa 1 million pesos na napanalunan ni Fiang, meron din siyang round trip ticket for 2 sa South Korea. Napakaswerte talaga ni Fiang dahil napaka-supportive din naman ng kanyang ina at ng kanyang ama. Congratulations Fiang, Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner. Bilang isang fan or basher ni Fiang, ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks for watching!